Magandang umaga po, mga kababayan ko. Napilitan lamang po ako mag-vlog sa ngayon sapagkat napakahalaga. Na-interview po ulit nila ni Banateros, sila ni Banat Bay. Salamat ba sa Bay? Banat Bay, ginamit kong inyong for the purposes of advocacy ay ni-reblog ko, dinownload ko po yung inyong interview sa mga 18 brave men at ating isiwalat para naman sa aking mga subscribers ay malalaman na kung anong kwento. Dito, kinonfirma ulit ng mga 18 brave men na yung mga 18 na mga 16 na ex-Marines, isang mga ex-Army at isang reserve Army soldier. Kinonfirma nila ang pagde-deliver pero of all people, ang binanggit po nila dito, kinumpirma nila, si Dilema, 2 beses binigyan. Maldita tong babaeng ito. Sinungaling. Magsasampa-sampa ka pa ng libel, perjury o libel laban sa mga Marines. Tsaka ito na baligot. Totoo naman pala, tumanggap ka. Dito, kinwento ng medyo mas magandang pagkakwento ng mga sundalo, dating sundalo, kung paano sila nabigay. Dami silang kinento pero yung very vivid ang pagkakwento na kung paano tinanggap ni Dilema yung pera. Kinwento rin kung paano inakyat doon sa building sa Baclaran ni Tuta Soto ang 2 maleta. Kasama si Saldico, inangat kinalga sa elevator. Sinabi rin yung papunta kay Trillanes, ang isa pa sa nag-deliver sa kanila, dating kasapi na Magdalo na umalis na sa Magdalo. Ganun po kawatan itong Trillanes na to. Kaya, Christian Isguera, bad broadcaster naman din, talagang tabo-tabo kayo, pati si Insurrecto, tabo kay Trillanes. Ang dami pala ng pera ng Trillanes. May mali-malita rin dinala sa kanya. Pati si Kubelik Garcia, binigyan before and after election noong 2025. Grabe ka, George. Ibang-iba ka, George. Ibang-iba ka, George. Ibang-iba ka, George. Kurap ka rin. Grabe ka si George Erwin Garcia. Ha? Mag-resign ka na. Kaysa may impeach ka. Putang. Ito, pakinggan natin yung kwento ng mga Marines. Pagkatapos sila umatin sa NBI, yung 2 sa kanila wala, pero dumiretso sila, in-interview po sila ni Banat Bay, ni Coach Oli, at saka ibang kasama niya mga Banateros. Grabe! Grabe! Ang kalaban nila ngayon, yung kaya pala massive, lahat ng vlogger na kakampi nila, kasama na yung mga vlogger dati kakamping, ngayon kakampi na nila, ay lahat sila sabay-sabay mag-vlog, ginigiba ang 18 Brave Hearts. Ito po, pakinggan natin. Yung po si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung... Nung una, sa 42 McKinley Street, nagde-deliver sa bahay ni Romualdez. Tapos ng bandang huli, nilipat sa 14 Nara Street. Sunod na imbakan. Sa... yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating Speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na yung regular, doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas niyong pinagde-deliveran.
Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Hmm. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon? At Kailan ilang nagsimula? beses? At kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po ang Okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yun, may picture. Yung nag-deliver po, meron sila. Diyan ako may picture. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Opo. Kay, Tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. kay ano po, kay Walang Speaker kawalan. Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung mayordomo po. Tell that to the Marines. Sa 42. Wala. May picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Ano po, nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Tundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng deliliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Oh, yan. Dalawang beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po. May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Pa ata siya congressman. No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sir, yung mic. Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oh. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, dinimanda pa yung abogado namin. Talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Wala sir, magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganda sir, nung
Ako yung ano diyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan, sir, sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun, sir, eh. May elevator paakyat. So, pag dating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Anong comment? Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Hindi Tapos, ka na, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Mandali, sino itong boss? Si Saldico? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. ah, Tapos kasabay niya sa paakyat. elevator, opisina. Tapos yung malita, kasabay rin po. So, Sino tumanggap? Oh. sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap. Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero Okay. Building ni ano? ito pong building na to kay ano talaga, Unscripted concern na bibigyan. kay Senator Soto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko lang alam, sir. Kasi ang ginagawa niya Itbulaga eh. Pero di ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko, sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, Ay, Itbulaga talaga. hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Yari tayo dyan. Ha? So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Himlo makalakad. Yung, di ba, meron daw ng galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Ibig sabihin kung hindi Basement na 3 ng talagang Shangri-La. bibigyan. So, from Bucor? Joby sa bato. Hindi ko po alam sigurado kung sa galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, hindi, minsan mo kinuha? Bali, dineliver po Ito naman kay Katapang ang kinikwento niya, yung kay Gerald Katapang. Nag-deliver siya si Katapang galing sa Bucor. sir ng dalawang sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga dalawang sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa... Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-sir. Ano ba sa iba na Actually, sir, dalawa kami noon punta doon sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... pero isang beses lang to? Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito?
Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, Ayan, ako sir, sinasabi. nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Ayan, Trillanes. Sa bahay niya. Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. May malita pa yan, mamaya sasabihin para kay Trillanes. Yung putang inang Trillanes lang, sinungaling talaga. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Trillanes ka. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, Yan, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Wow! Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yes po. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron pa, sir. Yung troll, Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si sir, May kanina si sir may gustong sabihin. eh. Sige. Huwag ka mag-alala, Green Tea. Huwag kayo mag-alala kasi marami silang sinabi kanina na may mga video sila nakuha sa malitrato. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Ah, Malaki, hindi yung maliit.
Oo. Makapal Sama mga tayo, paper bag ng dyan. malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa Yung bigat, bigat. no? Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Eh, paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Ah. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 2 rangko, 3 rangko na pinaghirapan ko po ang spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Oh? Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, Yung kinikwento dito ng Magdalo ng Sundalo, yun po yung sumama sila sa Oakwood Mutiny. Tapos naguyo sila ni Trillanes. At saka, piyesta kayo ngayon, mga troll! nitik yung mga kutsara at tinidor dun sa hotel. Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yun. Samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, siya, di ba, may nasabit na kayo nagsalita na ba? May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kwan talaga po yun. Marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang, tapos Opo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Balikan lang po natin, no, yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. Mas matino po ang pagiging magpapabor ka sa DDS. Kasi papabor ka sa mga kakamping na kumakampi kay BBM. Walang kwenta ang mga prinsipyo, mga walang prinsipyo ng mga taong yan. Kaya naasar ako sa mga kapwa ko Ilonggo ng mga ganon ang ugali. Naasar ako sa inyo, lalo sa mga maka-BBM, mga diputa ka mo na inapantapamulon. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir,
hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, no, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa So, madaling sa ano ba salita, yan? parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Oo, kasi confidential yung ginagawa nila sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila. Hindi sila nagdadagdag bawas. Dapat ganun talaga. Oo. Kasi yung iba talaga eh. Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest eh. Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. So, baka may tanong ka. Ano Papa po, Deb? ito, dahil dito sa mga nilabas niyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo. Meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? May pwede po bang Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Huwag yun sharing technique nyo pero paano yung ginagawa ninyo? May na ba sa inyo? May nagbe-message, may Nakatanggap pa ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nang wala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi ng, I think, barangay Kagawa doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi ng kanina doon sa, kaninang umaga lang po. Yes po. Sino mo po yung may experience na naka-receive ng pagbabanta or death threat sa inyo? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. So, Okay. So ito, isa pang tanong meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary o yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? Mga secretary or USEC? USEC, secretary. Aside from mga congressman? Meron po, sir. Sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, po yung namin, pag nagbababa kami ng Malita, tumutulong na rin po ako. Yan, ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping papunta ron sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kamingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami sir ng tagta 3,000 eh. Galante, Ano ba yung diniliver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o Malita maleta? po sir, 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba walang binibigay eh. Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na Para daw po sa amin sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. For the boys. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galante niya, pinag-deliveran nyo? Ang nakatanggap pa ng aminin natin, di ba? Meron namang ganyan for the boys, tip, di ba? Kumbaga sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. At least honest si sir, di ba? Yes. Ito, sa Comelec,
Nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Sino po? Garcia. Chairman ng Comelec po, Garcia. Hindi man namin diniliver talaga sa kanya. Ano lang, nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung Maidas Hotel, dala na malita, dalawang beses kasi siya meeting. Bali, yung EE na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, pero yung dinikit niya lang sa parking. Dalawang beses po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang ganun. Tigda-dalawa po. Dalawa. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, ito, magkano sa tingin niyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di sa kanila na po yun. Doon na Sa yun. kanila po. Sige. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga, Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun. no? So, linawin natin, dalawa nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70, plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. Ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Tio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga sekretary na to? Townhouse na yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila. Yes po. Kamiting nila si boss tapos si speaker. Ganun. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8. Tapos doon din sila nag-meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila, dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko. Opo, andun sa sa So kilala ninyo? Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko alam Oo nga eh. Parang turo-turo lang eh. O ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Alam mo, dapat yung kanta sa kanila yung yung gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang Pag-aalata naman yung edad mo, Butch. Yun, so, Sa Quadcom. Ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Nag-deliver kay Paduano. Pambayad sa mga contempt. Sa amin, sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time, chairperson pa siya ng APRO, di ba? Apa. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos, iakyat namin doon, yung EE na po yung mag-distribute. Ano to, maleta o paper bag? Yan po. Paper bag. So, pinapasok nyo, saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi Sa marami daanan helipad yun po, eh. helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon Tapos may CCTV doon. Mayroon, sir. Opo. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos diretso yun. So, Pero minsan din, sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan?
Anong Quadcom po? Pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, Kaya pala maraming congressman umatin kapag Quadcom. Puno. May 5 milyon pala sila. Pati nakita ko yung makaleni na congresswoman, si Bordado. Congressman Bordado na vice mayor ngayon ng Naga. Nako, may 5 milyon ka pala lagi, kaya pala umatin ka lagi. bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng Quadcom po ibibigay. Teka muna, tanungin natin to Quadcom, no? Kasi gusto natin. Si Akop, Kadamiting, si Dan Fernandez, kaya pala masisipag sila magtanong lang. Si Jervil Westro, grabe. Lahat pala sila umatin doon. May tagli 5 milyon. Ito eh. Para ba? Mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Hindi, tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper ba po? Sige, steady na lang muna natin dyan at balikan na lang natin sa susunod ang sunod na programa natin. Bukas na, ha? Okay? Matulog muna tayo. So, at least i-summarize ko lang. Dito, ito po yung interview sa mga Marines. Pagkatapos po nila mag-report sa NBI, ay lumabas sila at diyan sila nagkita-kita ni Banat Bay, si Coach Oli at saka iba pa. At diyan sila nagkwento, tinanong sila. At diyan, sinabi nila ko ano dapat ang inulit nila mga sinabi nila isa-isang tanong sa kanila. Which is, kapag i-convert niya ngayon sa affidavit niyan, confident na confident ako na talagang siguro pwede ako mag-volunteer, nagagawa ng tutulong, gagawa ng affidavit. Sa kahit isa o dalawa lang sa kanila. Siguro pwede ko ma-contact siya. Kung sino ako may makakontak at interviewin ko. So hanggang dyan na lang, ladies and gentlemen. At least may maganda ang papuntahan, ang patutunguhan ng laban ng ating mga matatapang, 18 matatapang na mga sundalo dati. Okay? Hanggang dyan lang mo. Sa sunod, tatalakayin natin kung ano mga detalye sa Quadcom. Maraming salamat po. At hindi lang ako magbabasa kasi panay troll. Wala akong magagawa. Panay kontra sa akin. Oh. At pakilike-like na lang para kayo mga troll para tunghayan nyo ako. Tawag kayo, mag-troll kayo, mag-like kayo para makakita nyo ko. Alam mo, Emilia Abinido, katikalon si Imo. Hindi ka maayo nga tao. Ang maayo nga Ilonggo, amo na ang maisog. Ha? Kag ikaw si Imo nga magkampi ka kay Marcos nga kabatan nga probado na. Katonto gid si Imo, no? Ay kwenta nga Ilongga o Ilonggo ka man o Ilongga. Emily Abinido. Ano ka ba? Emilia Binido? Taga Barutak ka ba? Taga-Ahoy ako, taga-Ahoy. Okay, madamong salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pag-like lang para pag live ko uli, andyan na naman kayo mga trolls. Bantayan nyo ako para kumita kayo.